Ano nga ba talaga ang tunay na pananampalataya? Ito ba yung isang dambuhalang emosyon na kailangan mong piliting maramdaman? O baka naman isang bagay na mas simple at mas malalim? Yan ang alamin natin sa pagbubulay-bulay natin sa Luke chapter 17. Naranasan mo na ba yung pagod? Yung pagod na laging kailangan mong i-prove yung sarili mo sa trabaho, sa pamilya, minsan kahit sa loob pa ng simbahan. Yung pakiramdam na kahit anong effort ang ibigay mo, parang invisible ka pa rin? Kung oo, itong usapan natin ngayon sa Lucas Kabanata 17 para sa'yo to. Okay, so simulan natin sa unang bahagi, pananampalataya, pagpapatawad at cancel culture. Bago pa man nauso ang term na cancel culture, may sinasabi na si Jesus tungkol sa isang kulturang sobrang radikal, isang kulturang direktang tumutugon sa bigat na nararamdaman nating lahat na yon. Tingnan nyo yung pagkakaiba. Sa mundo natin ngayon, di ba, isang maling post lang, isang maling salita, pwede ka na mabura. Cancelled. Pero ang utos ni Jesus, magpatawad. At hindi lang isang beses, 7 beses daw sa isang araw kung kailangan. Parang imposible, di ba? Kaya siguro kahit yung mga apostol, napasabi na lang, Lord, tulong. At dito, nagiging sobrang interesante. Ang sagot ni Jesus sa hiling nilang dagdagan ang aming pananampalataya ay hindi isang magic formula. Sa halip, isa itong paalala. Hindi pala yung laki ng pananampalataya mo ang mahalaga. Ang kailangan lang pala natin ay isang maliit na buti. So, ito yung pinaka-point. Ang problema ay hindi yung kakulangan ng faith mo. Ang tanong ay saan o kanino ba talaga nakatuon yung pananampalataya mo? Gaano man yan kaliit? Kasi yung isang butil ng mustasa na nakatanim sa Diyos, kayang-kaya niyang bunutin ng kahit anong puno ng problema sa buhay mo. At itong verse na to na parang ang bigat pakinggan, sa totoo lang, ito yung kalayaan natin mula sa hustle culture. Sinasabi ni Jesus na ang paglilingkod natin ay hindi para kumita ng pabor o para patunayan ng halaga natin. Tungkulin to ng pag-ibig, isang natural na response sa kabutihan niya. Ibig sabihin, hindi mo kailangang mag-perform para sa pagmamahal ng Diyos. Ngayon lipat tayo sa isang kwento na nagpapakita kung paano to nangyayari sa totoong buhay. Ito yung puso ng chapter na to, yung kwento ng 10 ketongin. Isang malinaw na larawan kung paano tinitingnan ni Jesus ang mga nasa laylayan. Subukan yung isipin yung kalagayan nila. Itinuturing na basura ng lipunan. Bawal lumapit, bawal makisalamuha. Para silang mga multo na nabubuhay. At take note isa sa kanila, Samaritano. Kinamumuhian kahit na mga kapwa niya itinakwil. Sila yung mga tipo ng tao na hindi mo papansinin sa kalye. Yung mga nasa pinakamadilim na eskinita ng ating lipunan. At pinagaling silang lahat ni Jesus. 10 sila. Pero 9 sa kanila, hindi na bumalik. Nagpatuloy na lang sila sa bago nilang buhay. Ano kaya yung sinasabi nito tungkol sa atin, no? Tungkol sa kakayahan nating makalimot sa gitna ng biyaya. Na minsan, tinatanggap natin yung milagro na parang entitlement na natin. At ito yung twist. Yung parang sampal sa lahat ng social at religious expectations ng panahon na yun. Kasi ang bumalik para magpasalamat, para lumuhod sa paanan ni Jesus, hindi yung inaasahan mo. Siya yung dayuhan, yung iba, yung Samaritano. Yung taong sa tingin ng mundo ay pinakawalang karapatang tumanggap ng biyaya, siya pa yung tanging nakakita kung gaano ito kahalaga. At ang mga salita ni Jesus sa kanya, sobrang personal, puno ng pagpapatibay. Hindi lang pisikal na kagalingan ang nakuha niya, kundi buong-buong restoration. At ito yung patunay na ang paningin ni Jesus ay laging nakatuon sa mga nalilimot, sa mga bumabalik sa kanya ng may pananampalataya. Okay, so mula sa personal na pagpapagaling, lumilipat na tayo ngayon sa isang malaking tanong. Kailan nga ba darating ang kaharian ng Diyos? Ang sagot ni Jesus, isa palang panawagan para makita natin ang realidad sa tamang paraan. Sobrang linaw ng sinabi ni Jesus sa mga Pariseo. Sabi niya, huwag kayong maghanap ng mga sign sa langit o maghintay ng isang malaking political event. Ang kaharian ng Diyos ay isang spiritual na realidad na nandito na, ngayon, sa katawan niya at sa buhay ng mga sumusunod sa Kanya. At para bigyan diin kung gaano ito ka-urgent, nagbigay si Jesus ng 2 halimbawa. Nung panahon ni Noah at ni Lot, anong ginagawa ng mga tao? Normal na buhay. Kumakain, nag-aasawa, nagbi-business, walang masama doon. Ang problema, naging sobrang abala sila sa mga normal na bagay, kaya hindi nila napansin yung hatol na paparating na pala. At ito yung isa sa pinakamabigat na babala ni Jesus. Sa araw ng pagbabalik niya,
Huwag na huwag kang manghihinayang sa mga material na bagay na maiiwan mo. Ang asawa ni Lot, di ba, naging haliging asin kasi lumingon siya. Mas mahalaga pa sa kanya yung buhay na iiwanan niya kaysa sa kaligtasan na nasa harapan na niya. Ngayon, pagsamasamahin natin lahat. Ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito para sa atin ngayon? Merong isang malinaw na panawagan dito, isang misyon. Alam nyo, kahit na tong verse na to ay nasa chapter 19, ito talaga yung puso ng buong ebanghelyo ni Lucas. Bawat magpapagaling, bawat turo, tulad ng mga pinag-usapan natin sa chapter 17, lahat yan nakaturo sa krus. Ang misyon ni Jesus ay hanapin tayo, tayong mga nawawala, at iligtas tayo mula sa espiritual na kamatayan. So, heto yung challenge para sa ating lahat. Una, maging tulad ni Jesus na nakikita yung isa, yung nag-iisang bumalik, yung nasa laylayan. Pangalawa, isabuhay yung radikal na pagpapatawad. Pangatlo, maglingkod dahil sa pag-ibig, hindi para sa papuri o sa likes. At pangapat at pinakamahalaga, ibahagi natin siya na siyang tanging pag-asa. At sa pagtatapos natin, iiwan ko sa inyo itong tanong. Sa pamilya mo, sa trabaho, sa komunidad mo, sino yung Samaritano? Sino yung ketongin? Sino yung isa na naghihintay lang na makita at mahalin? Dahil doon mismo sa taong yun, doon mo pinakamatatagpuan ang puso ng kaharian ng Diyos.